Ang mag-asawang tumira sa Imbornal ng 22 years at ang iba pang mga taong naglakas loob ding tumira sa iba't ibang tunnel sa magkakaibang bansa. Sa dami ng populasyon sa mundo, masasabing siksika na ang mga lugar kung saan nakatira ang mga tao. At sa panahon din ngayon, pamahal na ng pamahal ang mga klase ng mga bahay. The more bigger, mas higher ang value. Pero nakakalungkot, hindi po lahat ng tao ay may kakayahang bumili kahit na simpleng bahay. Kaya naman ang iba'y tumitira na lang sa mga pabahay ng gobyerno at ang iba naman ay makikita mo sa ilalim ng tulay, sa mga kalsada at ang iba naman ay tumitira malapit sa ilog. Nakakalungkot, no? Pero ganun talaga ang buhay. Hindi talaga pantay-pantay ang klase ng buhay ng bawat tao sa mundo. Kaya naman kung may maayos kang tirahan ngayon ay magpasalamat ka. Dahil marami pong mga tao ang walang mga bahay o walang masilungan kapag umuulan. Pero bagamat ganon, meron pa rin naman ibang taong mga madiskarte na tumitira sa mga hindi karaniwang bahay. Gaya na nga lang ng mag-asawang ito na tumira sa Imbornal ng halos 22 years. Pero paano ba ito nagsimula? Yan ang ating aalamin. This is Arvin Polo TV. Once again, please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na nga agad natin. Ang Imbornal ay daanan ng mga waste ng isang syudad at talaga namang nakakadiri at nakakasuka ang amoy nito. Ngunit magugulat ka dahil meron ditong mag-asawang tumira ng halos 2 dekada na. Sila si Maria Garcia at Miguel Restrepo, 62 years old na taga Colombia. Sila ay nakatira sa ilalim ng Imbornal sa Medellin, Colombia. Pero hindi ito yung klase ng Imbornal na nakakadiri na naiisip mo. Sa katunayan, ito'y malinis at maaliwalas at meron pa nga silang mga appliances sa loob. Talaga namang mukha itong maliit na bahay. Ayon sa kwento nila Miguel at Maria, hindi maganda ang simula ng kanilang relasyon. Dahil nagsimula itong pareha silang gumagamit ng bawal na gamot. At talaga namang talamak ang bawal na gamot dito dahil ito nga mismo ang hometown ni Pablo Escobar, isang kilalang drug lord sa Mexico noon. At dahil sa hirap ng buhay, napagpasyahan nilang dalawang mag-asawa na magbagong buhay na. At napag-isip-isip nga nilang nakakasira ito ng kanilang katawan at baka maging sanhi pa ito ng kanilang maagang pagpanaw. At dahil nga sa kanilang pagmamahalang mag-asawa, nagsimula silang umiwas sa mga bisyo at magbagong buhay. Pero naisip nga nila paano nga naman tayo makakaiwas sa bisyo kung sa kalye tayo titira. Tama nga naman, paano ka makakaiwas kung mismong lugar mo ang source ng pinagbabawal na gamot? Kaya naman dahil dito, napagpasyahan nilang pumunta sa kanilang mga naging kaibigan at kamag-anak, pero miski mga mahal nila sa buhay, di naniniwalang magbabago na sila. Kaya naman dahil wala lang ang opsyon ng mag-asawa, napagpasyahan na nga nilang tumira sa Imbornal at doon na magsimula ng panibagong buhay. At syempre nung simula nahirapan ng dalawang mag-asawang mag-adjust dahil nga sa sobrang dumi at baho ng Imbornal. Pero habang tumatagal, nagtulungan nga silang dalawa para linisin at baguhin ng maliit na Imbornal. Ang lugar na ito ay may sukat lang na 4.5 feet by 10 feet at lalim na 6.5 feet. At hindi ito basta-basta Imbornal. Dahil meron itong libreng kuryente at tubig na nakatap sa ibang linya. At makikitang masaya naman ang mag-asawang nakatira dito. At meron pa nga itong tiles na dingding, maliit na electric stove, isang dipihit na lumang TV, isang electric fan, at sila'y nagkakasya rin sa isang maliit na higaang may foam cover. Ang pasukan at labasan sa Imbornal na ito ay mukhang manhole na nasa taas lamang ng kanilang kisame na nagsisilbering liwanag pag nakabukas. At gustuhin mang palakihin ni Miguel ang kanilang pamilya, hindi nangyayari dahil hindi sila binibiyayaan ng anak. At sa kabila ng kahirapan ay nagawa pa ng mag-asawang kupkupin ng wala ding matirang mga aso at naging masaya na lamang sila sa pag-aalaga nito at tinatawag nila itong si Blackie. Malaking bagay ang pagdating ni Blackie sa kanilang buhay. Ito'y naging source at happiness ng mag-asawa at naging tagapagbantay sa kanila sa mga taong gusto silang gawan ng masama. At pag sumasapit ang Pasko, meron pa silang iba't ibang dekorasyon. At makikitang kabisado na nga ni Miguel ang pagtayo ng Christmas sa tabi ng pintuan nilang manhole. Sinasabi noon ni Maria na hindi niya pa naranasang mag-decorate ng mga Christmas decor, pero dahil sa may tulong at gabay ni Miguel, halos walang palya sa loob ng 22 taon nagde-decorate ang mag-asawa sa kanilang munting bahay. At sa interview sinabi ni Miguel na hindi niya iiwan ng pagtira sa Imbornal kahit manalo pa ito sa loto. Pero bakit? Sinabi niyang masaya siya at kontento na sila sa kung anong meron silang mag-asawa sa Imbornal. Dagdag pa rito, kung hindi nga raw sila nagkakilala, ay malamang matagal na raw silang hindi nakikita sa mundo. Si Maria at Miguel ay masasabing perfect na halimbawa ng isang pamilyang nakukontento sa kung anong meron sila. At maliban pa sa mag-asawa, meron ding iba't ibang mga tao pa ang naglakas loob tumira sa Imbornal. At siya naman si Carlos. Si Carlos ay nakatira sa isang Imbornal sa may Freedom Tunnel sa New York City.
at nasa ilalim ito ng Amtrak train tunnel ng West Side Highway. At siya'y tinuturing ng ibang mga tao bilang isang taong mole people. Itong tawag sa mga walang tirahan na nakatira sa mga lagusan sa ilalim ng New York. Si Carlos ay isang imigrante na galing Cuba at nakipagsapalaran sa Amerika noong siya'y 21 years old pa lamang. Sinasabing mas mahal niya ang pagiging Amerikano kaysa sa pagiging Cubanian. Si Carlos ay nasa Amerika ng mahigit ng 27 years at talaga namang bakas sa mukha niya ang kagustuhan niyang pagtira dito. Dahil nga naman wala sa kanya ditong umiistorbo. At kung titignan ay isang simpleng tunnel lamang ito, pero nang bumaba si Carlos sa ilalim, andun pala ang tunay na ganda. Sa kanyang bahay, meron ditong magandang setup ang makikita. Meron ditong computers, refrigerator at microwave. Siya din ay walang binabayaran kahit na magkano dahil nakatap ito sa bandang likod ng kanyang tinitirahang imbornal. At ang mga pulis sa lugar ay kilala na nga si Carlos at hinahayaan na lamang siyang tumira dito. At sa tabi meron pa nga siyang kapitbahay na may pangalang Brian. At ito'y nakatira din dito ng halos 5 years na rin. At sa kabila pa nito, siya naman si Walter ang pinakamatagal na ritong nakatira. Ayon sa kanya, noong 1990s ang tunnel na ito ay naging aktibong muli para gamitin sa transportation. Kaya naman ang mga tao rito noon ay pinaalis ng mga otoridad. Pero meron pa rin namang nanatili hanggang sa ngayon. At kabilang nga si Walter sa mga taong nanatili at isa nga siya sa mga huling tao sa mga original na mole people. Nagsibalikan din naman muli ang mga tao noong 2000 pero mas kaunti na lang sila di gaya noong 1980s at 90s. At sa video makikita din ang itsura ng di mang komportable pero masaya ang buhay ni Walter. Meron siyang sariling kusina, living room at ang taas ay ang kanyang kwarto. Napunta rito si Walter kasama ng kanyang kapatid galing sa may Chelsea. At ang unay nakikita lamang nila ang mga akyat babang ito ng mga tao mula sa tunnel. Kaya naman na-curious sila at nagpasya nga silang subukan din ito. Nagsimula silang tumirang magkapatid sa iba't ibang parte ng tunnel hanggang sa kalaunan nakuha nga nila ang perfect spot. Wala talagang planong ayusin ni Walter ang tunnel sa una. Pero nagpasya nga siya kalaunan na kahit papano'y gawing maganda ang simpleng tunnel na ito. Ayon pa kay Walter, masaya naman daw tumira sa ilalim ng tunnel. Kaso nga lang daw maririndi ka sa ingay ng ibang tao na nakatira dito. At ngayon siya naman si Paul Bautrinot na nakatira din sa tunnel sa Las Vegas Boulevard. At tumira nga siya dito gamit ang isang tent. Madilim ang lugar na tanging flashlight lang ang gamit niya para makita ang loob. At gumagamit pa nga siya rito ng generator pero sapat nga lang ito para sa ilang device gaya ng phone charger. At si Paul kasama ang kanyang ibang kasama ay nagamit ng mga kahon ng gatas para magsilbing patungan ng kanilang tent. Dahil nga naman pinapasok ng tubig ang loob kapag wala mga kahon. At hindi lang si Paul ang nakatira sa ibang tunnel sa Las Vegas. Dahil meron pa, siya naman si Matthew na pinakitang lugar kung saan siyang tunnel nakatira. Ito'y nakatira sa ilalim na naglalakihang MGM Grand Hotel na malapit din sa Hard Rock Cafe. Isang malaking pagsubok kina Matthew ang tag-ulan. Dito kasi sa may tunnel lalabas ang tubig ulan at minsan lagpas tao din. Gayunpaman hindi sumuko si Matthew pag tumataas ang tubig sa tunnel. At sa katunayan nakatira na nga siya rito ng halos 7 years. At sa pinakamalalim na parte ng tunnel ay meron kang makikitang parang isang maliit na komunidad na nabuo sa loob nito. May mga kama, sampayan ng damit, cabinet na may nakapatong na jug ng tubig. Meron din silang sirang sofa at sapatusan na ginagamit ng mga sirang basket. At makikitang katabi ng isang malaking higaan ng isang maliit na liwanag na kung saan nakasabit ang isang maliit na jug na may gripo na nagsisilbing shower dito. Isa itong ordinaryong bahay sa unang tingin pero meron pala siyang hidden sa loob. Ang ibang mga nakatira kasama ni Matthew sa pinakailalim ng tunnel ay may kakayahan namang mamuhay ng normal sa itaas. Pero mas pinili nga ng mga itong tumira na lang sa ilalim dahil daw dito wala silang binabayarang mortgage, kuryente at tubig. At makikita mo ring wala ritong kasamang mga bata ang mga tao dahil nga naman hindi pinapayagan ito ng mga otoridad. Hindi lamang sa Amerika at Cuba merong mga taong nakatira sa ilalim ng imbornal. Meron ding mga taong sumubok tumira dito sa underground tunnels sa may Bucharest, Romania. Makikita sa video na nasa manhole din napasok at lumalabas ang mga nakatira dito. Pagbaba ng manhole makikita kaagad ang mga taong nasa ilalim nito. Maraming pasikot-sikot sa loob nito na dadalhin ka sa iba't ibang lugar pag akyat mo. At kalimitan po mga lulong sa droga ang mga taong narito. At umaakyat lamang sila pag sila'y kakain at kukuha ng inumin. At sa ibang sulok ng tunnel makikita ang isang higaan ng isang lalaki na puno ng damit at kalat-kalat. Matagal na din ang mga itong nakatira dito at hindi man lang pinapakilaman ng mga pulis kahit ito'y napakadelikado.
Sinasabing malaking tulong para sa mga homeless sa bansang Romania ang mga tunnel dahil dito nga sila nakakaramdam ng kahit papanong init kapag nagsisimula ng lumamig ang bansa. Gaya ng kina Carlos sa New York, makikita rin sa tunnel na meron din ditong mga gamit at decoration na pang Christmas. Meron din ditong parang bunk bed na magkakahilera para tulugan ng mga tao. At hindi rin mawawala ang pagkamakadiyos ng mga tao dito dahil meron pa ring space sa ilalim ng tunnel para sa isang santo at larawan ng Diyos ng kanilang sinasamba. Ngayon ikaw, kung bibigyan ka ng isang araw na pagkakataon, titira ka ba dito? Comment down below.